In 200 meters, at the roundabout, turn right. Mga kaunista, nasa Tagaytay na tayo. Yan yung rotonda. In 200 meters, turn left. Yun na! Yun tayo? You have reached your destination. Eto na, andito na kami mga kaunista. Kamusta mga kahunista? Maraming salamat sa pagbisita. Nandito pa rin kami sa Tagaytay. Kung napanood nyo yung previous na vlog na in-upload ko, yung grabe yun. Naputol yung clutch, ano? Naputol yung clutch sa bandang Buendia. Grabe. Buti na lang may tumulong talaga na mga taga doon. So shoutout ulit kay Joben na sobrang maabilidad. Parang ang trabaho niya dun sa Buendia is nagtatawag siya ng mga pasahero para sa mga taxi. Kasama yung mga tropa niya na sila Mac, tsaka si Ronald. Shoutout sa inyo mga batang Buendia. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi kami natuloy dito sa Tagaytay dahil walang tutulong sa akin para maghanap ng clutch at ikabit yon sa sasakyan. Ngayong araw na to mga kahunista, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong lugar, itong accommodation namin. Grabe to. Ang ganda. Maliit lang siya pero ang ganda. Room tour tayo, room tour. Bali dito kami tumuloy sa Pine Suites. Pine Suites, Pine Suites. Yun. Basta dito yan sa Tagaytay, no? Pine Suites. Search nyo na lang. Napakagandang lugar. Pine Suites. Ito yung likod yun yung pinto, yun yung entrance namin. Ito yung pinaka likod nung kwarto na tinulugan namin kagabi. Paglabas mo dito, nakita nyo naman sa drone kanina, ayan siya, oh. Woo! Muulan, oh. Muulan. Pero kita nyo yan? Sobrang lawak. Ang sarap sa mata. Pagkagising namin kaninang umaga, nagkape kami dito sa terrace. Ito, terrace tong pwesto na to kung saan ako nandito ngayon. Diyan ako kanina nagkape. At habang nakatingin lang ako dyan sa view na yan, na napakagandang view na yan. Woo! Yun ang buhay. Yeah? Ang sarap. Sana ganito rin lugar namin sa Valenzuela. O sana lahat ng lugar na tinitira natin ganito ka-relax. Sobrang relaxing, walang ingay. Hindi ko dahil sa amin ang ingay ng mga ano dun eh. Mga papatugtog, siyempre mga aso. Magkakatabi kasi yung mga bahay namin kaya sobrang rinig na rinig yung mga ingay sa paligid. Dito, nagtatatahol yung aso doon kanina, doon sa malayo na yun. Pero, hindi masakit sa tenga kasi malayo. Parang yung konting-konting tunog na lang nung aso yung naririnig tsaka umaabot dito sa lugar namin. So, ayan. 4th floor kami, 4th floor. Ayan, oh. Ayan. So, ito nga yung pinto sa likod. Tapos, alam nyo, ang trip ko talaga dito is yung pinakahigaan. Dito ako natulog kagabi. Katabi ko dyan si Mami. Actually, hindi naman talaga kama yan. Nako-convert yan into kama, pero sopa talaga yan. Itong part na to, sandalan to. Ito yung pinakaupuan. Binabalang namin kasi ang tawag dyan, sofa bed. Tapos, ito. Ang tawag dito sa ganitong klase ng kama ay loft bed. Loft bed kasi hindi siya yung katulad ng typical na double deck na may kama sa ilalim. Tapos may kama rin sa ibabaw. Ito, sa taas lang, yung pinaka-bed niya talaga. Diyan natulog si Pink. Yan, diyan siya natulog. Yan. So, ibig sabihin, mag-isa lang si Pink, pero mas malaki yung kama niya. Ayan, kanya lahat yan, oh. Kanya lahat yan. Dito lang kami ni Mami kagabi sa baba.
Tapos, ang tema kasi ng kwarto na to is parang boho. Kaya dito, from the entrance, may makikita nyo agad. Welcome. Please take off your shoes and stay a while. Hindi naman sapatos yan, pero tanggalin ko na rin. Tapos itong jacket na to, dito talaga yan. May kasama pang sombrero. Parang mas maganda suot natin yung habang nagbablog. Dahil boho yung tema nitong kwarto na to, meron silang ganito. Yeah. Parang si Indiana Jones na ito ah. Tara, tuloy. Bless this home and all who enter. Amen. Hindi naman siya ganun kalaki. Maliit lang eh. Pero sa totoo lang, kahit maliit lang tong space, sobrang komportable, masarap sa mata. Instagrammable yung term na ginagamit nila dito. Kasi may mga, ayan, may mga wall decor sila na ganyan. Dito kami kanina kumakain. Dalawa po, nilabas ko yung isa eh. Kitchen tour. Maliit na sink. Maliit lang eh. Pero good na. Tapos meron na silang electric stove. Yan, golden takore. Baka may golden genie sa loob niyan. Pinggan, kutsara, tinidor, mug, baso, lutuan, rice cooker. May mga mug na dyan. Microwave oven, refrigerator. So technically speaking, lahat ng kailangan mo sa pag-i-stay, sa staycation, nandito na. O hindi sponsored to ha, natutuwa lang talaga ako, kaya pinapakita ko sa inyo yung lugar na to. Ito, bathroom. And let there be light. Yan, o baka, yan. May blower. Heater, ibig sabihin kung maliligo ka, tapos gusto mo mainit yung tubig, ayan, may heater. Liquid soap, ayan, shampoo, inidoro. Tapos, ang nakakatuwa rin dito mga kaunista, meron na silang mga ganyan, no, parang mga libangan kung mag-stay talaga kayo dito. Mga board games, Scrabble, mga kung ano-ano. Tapos itong gitara na to, kanila yan. Pagpasok namin sa room, nandyan na yung gitara na yan. So kung gusto mo mag-jam, may gitara na sila dito. Ito nga pala yung mga gamit ko, mga pang vlog ko. Nandyan yung drone natin, stabilizer, mic, charger, kung ano-ano pa. Tatlo na kami dito sa maleta na to. O, hindi kami nakalagay doon. Syempre yung mga damit namin. Ganda nito, no? So, ganun lang kasimple mga kaunista. Ito yung kwarto ko saan natulog kami kagabi. 1 night, technically 2 days kasi kahapon. Tapos ngayon, mag-out kami mamayang alas 12. So, dito ko lang sinimulan tong vlog na to. Pero marami pang mangyari mamaya kasi hapon pa kami uuwi. Pero marami pang mangyari mga kaunista. So, kung wala kang ginagawa, panoorin mo lang tong video na to. At promise, para kayong nasa Tagaytay sa vlog na to, kahit nanonood lang kayo dyan sa mga bahay ninyo. Let's go! Masarap na experience mga kaunista dito sa Pine Suites. Ito, check out na kami. Palis na kami. Punta kaming Mahogany para kumain ng lunch. Bulalo. Sir, ito po. Siyempre kapag Tagaytay, matik, bulalo yan. Mahogany, let's go, let's go. Ay, masakit balikat mo. Sakit kasi siyempre first time ko nga nag long drive, no? First time ko nag long drive. Ang sakit ng balikat ko pagising ko dito. Grabe yung pagod ko kahapon. Imagine, hindi naman ako nagmamaneho talaga ng ganito kalayo. Biglang nangyari to. Tapos, yung mga aberya pa nung sa nakaraang vlog, kung napanood nyo, yung naputol yung clutch natin, naganap kami. Nakadagdag ng pagod ko talaga yun. Pero okay lang, kasama sa adventure. Mahogany, tara. Sakit ng hangin. Moments later. Medyo, wala, masikip dito sa ano, mga kaunista, sa Mahogany. Hanap tayo ng ibang kakainan ng bulalo kasi walang maparadahan. Bukod doon, kung makakaparada ka man, ang haba ng mga pila sa mga kainan. Kaya hanap tayo ng ibang ano, kakainan ng bulalo. Bulalo. More moments later. Bulalo. Yung Ridge punuan na, kaya hindi na kami nakapasok. Dito na kami kakain sa Sol Victoria. Sol Victorias. Traffic din pala, grabe. Yan mga kaunista, dito kami napadpad sa Sol Victorias. Mga kaunista, Sol Victoria, tapos tignan nyo yung view namin dito.
Taal Volcano. Alam nyo ba na dyan sa lugar na yan, dyan sa bangin na yan, dyan sa mga maraming puno na yan, maraming nakatirang unggoy dyan. Kasi dati, naalala ko, ilang taon na rin yung nakalipas nun, kumain kami dito sa Tagaytay, overlooking din itong Taal, pero hindi dito sa Sol Victorias. Yung mismo kinakainan namin sa labas, ang daming unggoy na lumalambitin sa puno. Pero ngayon, wala akong nakikita eh. Pero syempre, malamang nandyan lang sila sa tabi-tabi. Yan o. Ang sarap i-explore niyan. Announce ko na rin mga kahonista, abangan nyo ha. Kasi sa susunod na mga araw, may makasama akong grupo ng mga adventure vloggers, adventure YouTubers, mga moto vloggers na makasama natin sa mga susunod na vlog natin. A little later. Bulalo. Ang in-order namin is pakpe. Tawid. Ano to? Okay na, nakalis na kami sa Sol Victorias mga kahonista. Kwento ko na rin na ang dahilan talaga kung bakit kami nandito ngayon sa Tagaytay ay dahil dito sa kuya ko. Birthday niya kasi. Yan, si Dico, yan, pangalawa sa pinakamatanda kong kapatid. Many tic-tacs later. Saan tayo pupunta? Sa Nuvali na lang pala kami pupunta. Pero ngayon, dahil may binibili pa na mga buko pa yung mga kasama namin, kami naman ay tumatawid at bibili ng prutas kasi napakaraming prutas. In 5, 4, 3, 2, 1, puro prutas. Ayan o, dami. Ano? 100 ito? Yung ganito? Pag ganito po, 130 per kilo. Ito po seedless. 130 per kilo. Pero gano'ng kabigat yan? More than 1 kilo po. Check natin po. Kasama ba talaga sa timbang yung balat? Sariwang sariwa oh. Yan, bibili lang kami ng prutas dito tapos punta kami Nuvali. Pasyal-pasyal lang konti. Yun. Bakit ganun tayo kahit magkakabat sila, hindi sila sabay-sabay nahihinog? Basta kung ano yung unang nahinog, yun yung unang kakainin, ano? Basta kasi sa yung nasa babong ng kakainin, parang dito mabuto. Tama, sige. Ito po, kunin ko to. Yan, salamat. Mami, kapit ka sa akin. Oh. Sweet. Naantok na siya. Hindi, mas masarap dito. Dapat diretso mo na oh. Ay, 17 pesos lang. Ayun na. Wala lang pala 17 pesos lang. 1 hour later! Nagpupulungan ka. At ang ending mga kaunista, nag-take out na lang kami doon sa Shell Select kape tsaka milk tea. Kasi puro pila. Grabe lahat na lang ng tindahan dito, pinipilahan. Lalo yung Starbucks, grabe no. Ang haba ng pila. Ano meron doon? Yung Select walang pila. Nasa Laguna kami, pauwi na. At maraming salamat mga kaunista dahil sinamahan nyo kami. Samahan nyo ako, sinamahan nyo kaming lahat sa vlog na to. First time kong nag-drive ng medyo malayo from Valenzuela to Tagaytay. Kaya ayun, uwi na kami mga kaunista kasi magdidilim na. In-expect namin maya-maya kapag mga bandang alas 8, alas 9 sa bahay na kami. Maraming salamat ulit. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat mga kaunisa, hanggang susunod na pagkikita. Pagod ka na. Pagod na ako.